Bakit ako ay isang kahoy na tagaputol na hindi makapag-asawa ng isang asawa? Hindi ba dahil, noong nakaraang taon ay hindi ko pinagsilbihan ang mga ninuno? Mga magnanakaw ng libingan. Kaya mo pang nakawin ang aming libingan. Hindi nakapagtataka na ang buhay ko ay napakahirap. Maniwala ka o hindi, papatayin kita. Bakit may isang bulaklak pa rin sa puntod na ito? Siguro ang may-ari ng puntod na ito, bata pa lang ay maganda na. Kaibigan. Sa wakas, nakuha na kita. Tulong pa nga ang hangin, pinatay pa ang kandila. Hindi ba ito ang punong lupa, ng bulaklak na iyon? Mahal na Ginoo. Ikaw, sino ka? Mahal na Ginoo. Narito na po ako upang maglingkod sa inyo. Sobrang saya. Ang panaginip kagabi ay parang totoo. Ikaw. Sino ka? Ako po si Luo Yuniang, nagpapasalamat sa inyo, huwag po kayong magpasalamat. Kagabi po, hinukay po ang aking libingan. Salamat sa inyo, naipalayas niyo po ang mga tao. Kaya naiwasan ko po sana, na mamatay ng walang tao sa liblib na lugar. Nawasak ang aking kaluluwa. Kahapon ng gabi ay nahukay. Hindi ba't ito ang libingan ng aming pamilya? Ikaw ay isang multo. Huwag kang matakot, mahal na Ginoo. May mga tao na mabuti at masama. Ganon din ang mga multo. May puso lamang ang maliit na babae na ito para sa pasasalamat. Hindi kailanman siya gagawa ng masama sa iyo. Batang babae. Totoo ba ang sinasabi mo? Ang batang babae ay may pusong mapagpasalamat kung kailangan ng iyong kabutihan. Ang batang babae ay tiyak na hindi magdadalawang isip. Wala akong pagdududa sa iyo. Ngunit parang may kakaiba. Kamangha-mangha. Naniniwala si Gang na si Yuniang ay mabuti. Gang. Ito si Yuniang, ang jade pendant na nakuha sa gubat. Tingnan ang kalidad. Dapat ay isang napakamahal na jade na piraso. Maaari mong ipagpalit ito para ayusin ang bahay at makakuha ng bagong kumot. Anong nangyari sa iyo, Yuniang? Walang dapat ikatakot, Ginoo. Ang mga multo ay nasa dilim. Talagang natatakot sila sa araw, Yuniang. Isa lamang itong natitirang kaluluwa. Kung hindi dahil kagabi, sa pakikipagsanib sa aming guro, mahal na anak, baka hindi na ako makayanin hanggang umaga. Kailangan ko nang magtago. Guro, mahal na anak, kailangan lang sa gabi. Bumalik na ako upang makasama ka. Talaga, natatakot ang mga multo sa sikat ng araw. Kailangan kong magmadali, ibaligya ito. Kailangan kong takpan ang mga butas sa bahay. Ginoo. Pakiusap, tingnan mo ito. Gaano ba halaga ng piraso ng jade na ito? Ang jade ng kaibigan. Ngunit ito ay dekalidad na produkto. Maaari akong mag-alok ng 7 liyang na pilak para dito. Ginoong may-ari, bagamat hindi ako masyadong marunong. Ngunit ang nagbigay sa akin ng jade, ay malinaw na nagsabi, na ang jade na ito ay may mataas na halaga. 9 liyang ng pilak, maliit na halaga yan. Kung ayaw mong kunin, pupunta na lang ako sa ibang tindahan. Maari kitang bigyan ng 10 liyang ng pilak. 10 liyang ng pilak. Sige, 10 liyang na lang. Sige. Sa tulong ng 10 liyang na pilak na ito, makakapag-ayos na ako sa bahay.
Limo, itong butas na ito, naayos ko na para sa iyo. Ngayon, hindi na ito tatagas ng hangin sa gabi. Ito ang iyong bayad. Huwag kang mag-alala, walang kahit isang minuto na mawawala. Sige, sige, aalis na ako. Siya. Hindi ka niya nakikita. Siyempre, tanging ang aking tagapagligtas ang makakakita sa akin. Tagapagligtas, naalala mo pa ba, yung nangyari kagabi? Ang sinasabi mo ba, yung panaginip na panahong kagabi? Noong magkasama tayo ni Benefactor sa isang pagtatalik, yung batang babae, para hindi masira ang enerhiya ni Benefactor, kaya't nagpa siya siyang makipagtalik ng mag-isa, nakapirma ng kontrata ng kaluluwa. Ang batang babae ay nagtiwala na ang kanyang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa iyo. Pagkatapos, basta't mas lalo kang gumaling sa mahika, mas lalong gagaling ka rin. Sabi ko, bakit ngayon parang, hindi mapigilan ang lakas ko, kaya paano ko ba magagawa, para mapalakas pa ang iyong mahika? Ang halaman ng pagdadala ng kaluluwa ay maaaring magpalakas ng espiritu ng multo. Maaaring pumunta ang paboritong tao upang humanap ng isang halaman ng pagdadala ng kaluluwa. Ganoon sa araw. Maaaring ipagkatiwala ni Yuniang ang katawan ng multo sa halaman at kumilos kasama ang paboritong tao. At saka, si Yuniang, basta't masipsip ng lubusan, ng lakas ng espiritu ng bulaklak ng kaluluwa, makakamit mo na ang antas ng maliit na multo. Hindi lang sa maulap na araw, makakalabas ka na para kumilos, at saka makikinig pa sa mga saloobin ng iba. Kahit isang salita lang, talaga namang kahanga-hanga iyon. Kung ganito ang mangyayari, hindi ba't makakakuha ako ng bentahe sa lahat ng bagay na aking gagawin? Kung magnenegosyo ako, tiyak na magiging matagumpay ako. Sa ganitong paraan, madali na akong makakaalis sa buhay ng kahirapan. Habang lumalakas ang kapangyarihan ng batang babae, mas magiging bihasa siya sa iba't ibang mahika. Kahit na sa mga bagay na kumikita, madali lang iyon. Alam ko, gusto mo ng bulaklak ng kaluluwa, di ba? Oo. Sige, tutulungan kita. Bukas, pupunta ako sa pamilihan para tingnan. Mahal na Ginoo, tungkol kay Yuniang, talagang napakabuti. Sa aking paningin, si Yuniang ay parang pamilya. Ang makatagpo ng mahal na Ginoo ay isang biyayang pinagsikapan ni Yuniang sa loob ng 10 buhay. Mabuting tao. Batang babae. Maaari bang lumapit ako sa iyo ng kaunti? Oh! Narito na naman ang kaibigan. May bago ka bang alahas ngayon? Ang mga bagay na ibinento mo noong nakaraan. Talagang maganda, Ginoo. Gusto ko sanang magtanong sa iyo. Meron ba nito? Bulaklak ng kaluluwa. Mahirap hanapin ang bulaklak na ito. Kaka-receive ko lang ng ilang panahon na ang nakalipas. Mahal ang presyo nito. Sabihin mo lang, Ginoo. 5 liyang ng pilak. Ayos lang, ayos lang. Kaya ko pang bayaran ang 5 liyang. Ito ang 5 liyang ng pilak. Ito ang bulaklak ng pagpapalayas ng kaluluwa. Dapat mong ingatan ng mabuti. Bulaklak ng pagpapalayas ng kaluluwa. Ay, talaga, nakuha mo na. Ano ang balak mong gawin dito? Ngayon, maari na akong manirahan sa bulaklak na ito, at makakatulong pa ako sa iyo. Makakapag-usisa ako ng saloobin ng iba. Boss, anong ginagawa mo dito? Limo. Kamakailan lang, bakit hindi ka pumunta sa tindahan ko? Nagpapadala ka ba ng tao? Sa totoo lang, sobrang busy ako nitong mga nakaraang araw. Kapag wala ka, minsan, kailangan ko mismo na pumunta at maglakad. Kung hindi ka magsusumikap, wala kang mararating. Pinapalayas kita na. Talagang nakakainip si Limo. Kung siya lang sana, makakapaglaan sana ako ng oras para hanapin ang mahal na wild ginseng na walang merkado para mailigtas ang anak ko. Hindi yung palaging naiistorbo, nada daw ng mga maliliit na bagay sa tindahan. Ginoo, Fan Meng.
Nais niyang maghanap ng isang ligaw na ginseng. Noong ako'y naglalakad sa gabi, parang nakatagpo ako sa bundok. Maaari kitang tulungan. Ay, Boss Fan. Alam ko na kamakailan. Naghahanap ka ng isang ligaw na ginseng. Maaari kitang tulungan. Paano? Limo, tungkol sa bagay na ito, hindi ko sinabi sa sinuman. Paano mo nalaman kung ano ang nasa isip ko? Mahalaga ba ito, Boss Fan? Talagang naghahanap ng ligaw na ginseng. May kakayahan akong tulungan si Boss Fan na makahanap. Ikaw, may kakayahan ka. Siyempre, Boss Fan, kailangan mong maniwala sa akin. Bigyan mo ako ng 3 araw. 3 araw. Sige, kung matagpuan mo, bibigyan kita ng 50 tail na pilak. Walang problema. Ayos ka lang ba, Ginoo? Kahit na mayroon na tayong bulaklak ng pag-akit, kapag sumikat ang araw, sobrang nahihirapan pa rin ako. Ngunit huwag mag-alala, Ginoo. Sapat na ang 3 araw. Ang kailangan nating gawin ngayon, ay umakyat sa likurang bundok mamaya. Tingnan kung mayroong ligaw na ginseng. Sige. Kaya't maghihintay tayo hanggang gabi. Mahal na Ginoo. Bakit suot mo na naman ang lumang damit? Ayaw kong mawala ito. Magsuot ng ganitong magandang damit, dito sa lugar na ito. Kapatid, siguradong mahahanap ko ang wild ginseng, para mapaligaya ang buhay ni kapatid. Huwag kang mag-alala, marami pa tayong oras. Kapatid, magtiwala ka lang. Malamang makukuha ko agad. Hanapin ang ligaw na ginseng. Pagdating ng panahon, basta't dumaan ang aming tagapagligtas para mag-ani. Nakita na, nasa harap na ang aming tagapagligtas. Hintayin mo ako sandali. Ay. Yung babae. Mabuting tao. Hanapin. Nahanap na. Sino ako? Kaya kung dumaan sa pader at maglaho, nandito lang. Sumunod ka sa akin. Dito lang. Pupunta na ako sa ganitong kalaking wild ginseng. Sigurang yumaman na ako. Malapit na akong magkaroon ng 50 liyang na pilak. Salamat sa'yo, anak na babae. Huwag kang mag-alala, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ngayon, medyo madilim na ang panahon. Mabilis tayong bumalik, magpahinga ka ng mabuti. Bukas, maibigay na natin itong ligaw na ginseng. Sa boss, ay, hindi na kailangan. Pupunta tayo mamaya. Hawak-hawak ang ganitong kalaking ligaw na ginseng. Paano ako makakatulog? Tara na, pupunta tayo kay Boss Fan ngayong gabi. Buksan mo ang pinto, Boss Fan. Anong ginagawa mo? Napakalaking ligaw na ginseng. Halos 100 taon na ang tanda. Ay, Boss Fan, nakalimutan mo ba ang isang bagay? Oo. Kukunin ko na ngayon, 50 tail ng pilak. Boss Fan, hindi ka nagbibiro, di ba? Ganito kalaking ligaw na ginseng, 50 lamang. Ang pinakamataas na maibigay ko ay 70 tail. Talagang lampas sa inaasahan ang ligaw na ginseng na ito. Maaari pang umabot sa 100 tail ang presyo. Ngunit, hindi ako kusang. Magbibigay kay Limo ng ganitong mataas na presyo. Mahal na Ginoo, kaya niya. Maabot ang 100 liyang. 100 liyang. Masyadong mataas ang presyong ito. 70 liyang. Boss Fan, hindi mo ba gusto ang gubat na ginseng na ito? Sa tingin ko, itong wild ginseng ay may halagang higit sa 100 liyang. Ikaw ba ay baliw? Diretso ng doble ang presyo nito. Ayaw mo ba? Kung ganun, ibebenta ko na lang sa iba. Hey. Nabigla lang ako kanina. Ang laki nitong wild ginseng, at ang hirap hanapin. Natural, ito ay nagkakahalaga ng 100 liyang. Ibibigay ko na. Ito ay 100 liyang na pilak. Hawakan mo ito.
Boss Fan, sa hinaharap, ikaw o ang iyong pamilya at mga kaibigan. Kapag may kailangan, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Mabilis ang serbisyo ko. Sabi ko kaninang umaga, maaaring makuha na ngayong gabi. Ang bilis mo naman. Totoo, ang bilis. At nakuha pa ang hinahanap mo. Huwag kang mag-alala, kapag may ganitong bagay, ako agad na naaalala kita. Hero. Itong 100 liyang na pilak, paano mo balak gastusin? Bagamat hindi maliit ang 100 liyang, balak kong bumili ng isang maliit na bahay, at pagkatapos ay maghanap ng tao, para takpan ang mga bintana at pinto. Sa ganitong paraan, sa araw, makakapaglibang ka ng comfortable, at malaya, mahal na Ginoo. Ang dami mong ginawa para sa akin, karapat-dapat lang na gawin ko rin ito para sa'yo. Uwi na tayo muna, bukas sa araw, maghanap tayo ng tamang tao na makakakita ng bahay. Binata, maganda ang panlasa mo. Yung bahay na ito ay malapit lang. Ngunit mataas ang halaga para sa presyo nito. Kung kukunin mo ito ngayon, bibigyan kita ng diskwento. 50 piraso lang ang sisingilin ko. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko ay maganda ito. Talagang mukhang maganda ang bahay na ito. Ngunit mayroon akong isang kahilingan. Yun lang ang kailangan gawin, yung mga pintuan at bintana sa pangunahing bahay. Dapat masara ng mahigpit ang mga butas. Kapag nakasara na, hindi pwedeng pumasok kahit kaunting liwanag. Sobrang simple lang ng hiling mo. Sa bagong bahay na ito, lahat ay maayos. Siguradong hindi lalabas ang liwanag. Ano ang hitsura ngayon? Nasiyahan ka ba? Napakabuti. Sobrang nasisiyahan ako. Maligayang pagdating, bagong may-ari. Magsisimula na tayo. Ito na ang sa iyo. Talagang maalaga ang aking tagapagligtas sa akin. Hindi ito sapat. Sa hinaharap, mas magiging mabuti ako sa iyo. Batang babae. Oo, sabihin mo sa akin. Ano ang susunod na bagay na magpapalakas sa iyo? Anong bagay ang magpapalakas sa iyong kapangyarihan? Ang susunod ay ang buwan na bato. Dahil ako ay isang multo ngayon, kaya ang buwan ng anino ay napaka-epektibo para sa akin. Basta't ma-absorb ng batang babae ang buwan ng anino, maaari akong lumitaw sa ilalim ng araw ng matagal. At maaari akong magbago ng anyo, upang makita ng iba, maaari ring hawakan ng ibang mga bagay, at ang telepatiya. Maaaring mula sa dati, na makinig lamang sa isang pangungusap, naging, patuloy na nakikinig sa mga saloobin ng iba, napakaastig naman ito. Pero, tungkol sa buwan na bughaw na bato ngayong buwan, kaibigan, huwag kang mag-alala, kaibigan, buwan na bughaw na bato, subukan nating hanapin ito mismo. Pero mas maraming tao, mas malakas ang lakas. Pupunta ako kay Fan Meng. Tingnan natin kung makakatulong siya. HMM. Limo, anong kailangan mo sa akin? Boss Fan, gusto kong itanong kung alam mo ang buwan ng buwan na bato. Narinig ko na. Pero narinig ko lang. Ayon sa mga sabi-sabi, ang batong ito ay naglalabas ng puting liwanag tuwing kabilugan ng buwan. Pero ngayon, malayo pa sa kabilugan ng buwan. May ilang panahon pa. Bakit kailangan mong maghanap ng ganitong bato? Oo, kailangan ko ng buwan ng anino na bato. Ano man ang halaga, kailangan ko itong makuha. Kailangan ko itong makuha. Meron akong isa. Hindi ito talagang balita. May kaibigan ako, na sobrang hilig mangolekta ng bato. Kahit anong kakaibang bato, meron siya. Mayroon ba siyang buwan na anino na bato? Hindi pa siya tiyak kung ano talaga. Pero naaalala ko na. Noong araw, sinabi niya na nakatanggap siya ng isang napaka-espesyal na bato, makinig sa paglalarawan. Napakakapareho nito sa Huayan Stone. Hindi pa tiyak ang detalye, dahil sobrang mahalaga nito. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita ang batong ito. Ginoo, maari mong itanong pa rin, saan nakatira ang kaibigan ni Boss Fan? Para makapunta tayo at tingnan, kung mayroon talagang buwan na bato. Oo, sakto, maaari kong kunin ang misyon na ito. Boss Fan, saan nakatira ang kaibigan mo? Oh, nasa labas lang siya ng hilagang kalye. May isang bahay lang sa paligid. Madali mo lang itong mahahanap. Sige, maraming salamat, Boss Fan. Tulong-tulong lang tayo. Dito. Dapat dito na ang sinasabi ni Boss Fan. Tumingin ka ng lihim. Tiyakin kung mayroong buwan na bato. Sige, titingnan ko. Kung meron, mas mabuti.
Mukhang maraming kayamanan ng pamilyang ito. Talagang hindi kaunti. May ilan akong nahanap. Sana nga ay may buwan na anino na bato. Talaga namang may buwan na anino na bato. Itong batong sumisipsip ng asensya ng buwan, ay talagang itinataboy ako, mukhang. Kailangan ko talaga ng tulong mula sa aking tagapagligtas. Kumusta? Nahanap mo na ba? Pero isa lang akong multo. Ang batong buwan na nagdadala ng asensya ng buwan, ay nagtataboy sa akin, kaya kailangan ko ng tulong. Nahawakan ito upang matulungan akong sumipsip, sapagkat tayo ngayon ay iisa. Maaari kong gamitin ang tulong, upang sumipsip ng kapangyarihan ng batong buwan. Ngunit ang bagay na ito ay nasa bahay ng iba, subukan na nating makipagpalitan. Sakto, hawak ko pa, 50 liang na pilak, HMM. Sino to na umaakyat pa dito sa gabi? Ako si Limo. Narinig ko na maraming kakaibang bato ang may-ari dito. Gusto kong makita ito. Kaya pala mga tao ng pagtingin sa bato. May utos ang aking amo. Basta't mga tao ng pagtingin sa bato. Lahat sila ay mga espesyal na bisita. Pumasok kayo. Maraming salamat. Mangyaring tingnan ang mga bato dito. Aalis muna ako para tawagin ang aking amo. Nasaan ang buwan na bato? Nandyan ang buwan na bato sa loob. Maraming kakaibang bato ang nandyan. Nasa pangunahing silid. Hindi ko akalain, sa ganitong pagkakataon, makikita ko pa ang kaibigan ng bato. Ako si Joe yun. Hindi ko alam kung sino ka, kaibigan. Dumating ako dito ngayon, dahil gusto kong bumili ng isang bato mula kay Boss Joe. Tawag dito ay bato ng buwan. Hindi ko alam kung maibebenta ito ni Boss Joe. Gusto mo palang bilhin ang bato ng buwan, Ay, hindi ito posible. Kung pumarito ka lang para tumingin ng mga bato, malugod kitang tinatanggap. Kung bibili ka naman, huwag na lang. Ang mga bato dito, palaging panggamit lang, hindi binibenta. Lalo na pa ang Moon Shadow Stone na ganito. Isang napakamahalagang kakaibang bato. Higit pa dyan, hindi ko ito ibebenta sa'yo. Dahil ayaw ni Boss Joe na bumili gamit ang pera. Kaya pwede tayong magpalitan ng mga bagay. Dumating ako dito, dahil sa gabay ni Boss Fan. Ako si Limo. Kung si Boss Joe ay may kailangan ng mga halamang gamot, sabihin mo lang sa akin. Hindi ko akalain na ang taong ito ay si Limo. Pwede naman ang palitan ng bagay. Kailangan ko nga ng isang halamang gamot kamakailan. Si Ginoong Lee pala. Pasensya na. Ngunit sa ngayon, wala akong kailangan. Wala akong hinahanap na halamang gamot, pero handa akong makipagpalitan. Maaaring maghanap si Ginoong Lee ng higit pang mga mahalagang halamang gamot upang ipagpalit sa akin. Kung bibilhin ito gamit ang pilak, ay huwag na lang. Sa aking puso, ang mga kakaibang bato na ito ay mga kayamanang walang halaga na hindi dapat mapinsala ng pilak. Niloko ka niya. May kailangan siyang halamang gamot. Ngunit ngayon gusto niyang makipag-ugnayan sa iyo. Walang dahilan para pag-usapan pa ang mga bagay na yan, Boss Joe. Hindi na ito kailangan. Alam kong may isang halamang gamot ka na kailangan mong hanapin. Bakit hindi tayo maging tapat sa isa't isa? Makabubuti ito para sa lahat. Kung nakita mo na ang aking tunay na intensyon, wala na talagang dahilan para tayo'y magpaligoy-ligoy pa. Kung makahanap ka ng isang daang taong Lindsay, hindi lang kita bibigyan ng buwan ng bato. May iba pa akong ipapamigay na maganda. Ginoo, dito malapit lang ito. May 100 taong Ganoderma. Sandali, dadalhin kita. Malapit lang dito sa labas ng bayan, Boss Joe. Maaari na kitang tulungan ngayon. Umaasa lang ako, Boss Joe, na hindi ka magsisinungaling sa oras na iyon. Uunahin ko na. Sige. Mag-ingat sa pag-uwi. Kapit bisig, laban lang. HMM. Ay, bakit ang lakas ng katawan ko ngayon? Habang mas lumalakas ako, mas lalakas din si Kapit Bisig.
Kasama ko ang batang babae. Nahanap namin ang mga mamahaling halamang gamot, para lang itong maliit na bagay. Hindi pwedeng mag-antala ang ating tagapagligtas. Mabilis na tayong umuwi. Palitan natin ang buwan na antang-antang. Tara na. Hindi nagkulang si Boss Joe sa inaasahan. Nahanap ko na siya. Ay nako. Talagang ganito nga ang Reishi. Kung ganito, may pag-asa na ang sakit ko. Pasensya na, Ginoong Lee. Noong una, hindi maganda ang trato ko sa'yo. Salamat at naghanap ka. Isang siglo na Reishi na bulaklak. Mga simpleng bagay lang yan. Boss Joe, nasaan na yung buwan na antang-antang ko? Oh. Aalis na ako para maghanda ng pasasalamat. Malapit na nating makuha ang buwan na antang-antang. Salamat, kaibigan. Huwag na nating sabihin ang salamat sa isa't isa. Ginoo Lee. Ito ang buwan na bato. Ginoong Lee. Narito ang isa pang pasasalamat ko sa inyo. Maraming salamat sa pilak na ito. Talagang nakatulong kayo, Ginoong Lee. Hindi ko kayang magbigay ng isang buwan na bato bilang kapalit. Ang kaong ito ng pilak ay may 300 tail. Pakiusap, tanggapin ito, Ginoong Lee. Kung ganun, hindi na ako mag-aalinlangan. Medyo mabigat. Tama, 300 tail, hindi ito magaan. Sige, aalis na ako. Hindi ko na istorbohin si Ginoong Joe. Ayos, ayos, ayos. Sasamahan ko si Ginoong Lee. HMM. Ito na ang buwan na bato. HMM. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang subukan? HMM. Ah. Uy. Ayos lang ba? Okay lang. Dati, hindi ako makalabas sa ilalim ng araw. Ngayon, wala nang problema, mas mabuti na. Ayos lang iyon. At saka, mas totoo na ang mga kamay mo. Lahat ng ito ay dahil sa tulong ng isang mabuting tao. Siya ang tumulong sa akin ng sobra. Kailangan ko rin magsikap, para mapaligaya si siya. Sa tingin ko, ayos na ngayon. Ngayon. Pero hindi pa rin sapat si siya ngayon. Sa palagay ko, pwede tayong maghanap pa ng mga damo. Nandito ako, madali tayong makakahanap ng mga halamang gamot na nagkakahalaga ng daan-daang liyang. Mabebenta natin ang ilan sa mga ito, at makakagamit tayo ng matagal. Siyempre, oo, sa tingin ko, puno ako ng enerhiya ngayon. Nakuha ko ang enerhiya mula sa buwan ng bato. Maging mas malakas. Ang aming tagapagligtas ay tiyak na magiging mas malakas. Hindi na dapat mag-atubili ang aming tagapagligtas. Pumunta tayo sa labas at tingnan pa. Sige, umalis na tayo. Sige. Natagpuan ng aming tagapagligtas. Nandito ang kayamanan. Ito pala ay halamang pangbalikbata. Napakamahal nito. Ang halamang pangbalikbata na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 pilak. Huwag ka ring masyadong mapagod, Ginoo. Hetong para sa iyo. Ngayon ay pakiramdam ko, ay puno ako ng lakas. Kapag mas malakas ang iyong kapangyarihan, mas lalakas ang aking katawan. Tara, hanapin natin ang susunod na halamang gamot. Nandoon, ay resin ng agarwood.
Mayroon na namang daang liyang ng puting pilak na papasok. Hindi lang iyon. Titingnan ko pa ulit. Mahal na Ginoo, may isang langit na lotes doon. Langit na lotes. Oo. Ang langit na lotes ay ang pinakamagandang uri ng lotes. Kaya ito tinawag na langit na lotes. Ito ang isa. Sa pagkakataong ito lumabas, marami tayong nakuha. Oo, sa tingin ko, maaari tayong subukan. Ay benta ang mga ito sa Batika. Siguradong handa silang magbayad ng mataas. Hindi. Hindi maganda ang ibenta sa Batika. Mas mabuti pang itago na lang natin ito. Maghintay na may magpunta sa bahay bago magbenta. Sa huli, nakatulong naman tayo sa dalawang tao. Nakalabas na ang pangalan natin. Lahat ay nakikinig kay Huwarang. O di kaya, si Huwarang ang naisip ng maayos. Mag-uwi na tayo muna sa bahay. Anong nangyari? Nabili ko na ang sarili ko ng bagong damit. Pero ikaw, ay palaging ganito ang suot. Tara, bumili muna tayo ng damit. Talagang mabait sa akin ang aking tagapagligtas. Talaga namang bagay na bagay kayong dalawa. Itong palda na gawa sa dekalidad na sutla, ay talagang bagay na bagay. Magkano ang damit na ito? Kukunin ko na. Kailangan lang ng 5 liyang na pilak. Napakamahal naman. Bibili ako. Salamat, Ginoo. Naway magtagal kayong dalawa. Ginoo NN. Tinatawag pa rin Ginoo. Ginoo Siyang. Bumalik tayo sa bahay. HMM. Tumigil ka. Ikaw siguro si Limo. May kailangan ng amo ko sa'yo. Ako nga iyon. May kailangan ng amo ko sa akin. Bakit hindi ka pinapayagan ng amo mo? Lumabas at makipag-usap sa akin. HMPH, hindi ako magpapakumbaba at hihingi. Mga utos lang yan ng mga alipin na ito. Ginoo, napakayabang nitong batang lalaki. Ayaw pang ang magsalita sa sarili niyang paraan. Ang negosyo ko ay kausap lang ang amo mo. Wala ka pang karapatang sabihin pa ang mga ito sa akin. Shitan. Kung hindi ko makuha ang halamang gamot na kailangan ng tatay ko, paano ako makakabalik? Siya'y darating, para maghanap ng halamang gamot para sa kanyang ama, para sa tatay mo, di ba? Kung nais mong humingi ng tulong sa akin, mag-usap ka ng maayos sa akin, hindi sa pagpapagamit ng iyong alipin, bilang iyong dila. Paano niya nalalaman kung ano ang iniisip ko? Hindi ko pa nakita ang ganitong kakaibang bagay. Ang Ginoo, tila natatakot na siya. Paano natin malalaman kung ano ang iniisip niya? Siguradong naguguluhan siya. When how? Pumasok tayo at mag-usap. Sige, pumasok tayo at mag-usap. Sa totoo lang, kailangan kong makahanap ng 3 uri ng gamot. Narinig ko na ikaw ay eksperto sa paghahanap ng gamot, kaya't bibigyan kita ng 1 buwan. Hindi na kailangan ng ganong katagal. Sabihin mo muna kung ano ang kailangan mo. 1 lotes. 1 halamang panggaling at 1 piraso ng agarwood. Ito. Paano pwedeng mangyari ang ganitong swerte? Talagang napakaswerte nga. Anong nangyayari? Maghintay ka muna. Tingnan mo na lang. Hindi ito posible ah. Ano pa ang masasabi ko dito? Salamat, Ginoong Lee. Talagang nailigtas mo ako sa matinding sitwasyon. Akala ko 1 buwan bago makahanap. Mabilis na iyon. Hindi ko akalain na nandito na agad. Para sa akin, hindi ito mahirap na bagay. Ginoong Lee, hindi ko rin naman sinasadyang kunin ang mga halamang gamot na ito. Ganito. Ito ang 1,000 liyang. Sana'y tanggapin ninyo. Ginoo, talagang 1,000 liyang na tseke ito. Maraming salamat, Ginoong Wen. Kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Kung may kailangan ka sa hinaharap, pwede ka ring pumunta sa bahay namin. May kakayahan pa rin ang pamilya namin dito. May mga kakayahan pa rin kami. Sige, naiintindihan ko. Sige, aalis na ako. Kailangan kong dalhin ang mga gamot pabalik. HMM. Sige, ingat ka, Palem.
Asawa, sa bahay namin, talagang mas gumaganda na ito. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Hindi lang tayo dalawa. Nagkakaugnay at nagsusulong. Hindi pwedeng mawala kahit sino. Tama, Yuni Ang. May kulang ka pang gamit sa likod mo. Babalikan natin para hanapin. Susunod. Kailangan ko ng isang piraso ng sunstone. Para makalapit na ako sa pagiging tao. Mas malapit na tayo. Ang araw na bato ay isang bato na bahagyang namumula ang ibabaw. Araw na bato. Mukhang kailangan nating maghanap ng mabuti. Ginoo, hindi kailangang magmadali. Hindi naman pwedeng walang tigil ang tao, di ba? Sige. Babalikan na lang natin mamaya. HMM. Asawa, may nahuli ka bang impormasyon? Wala. Walang bakas man lang ng sunlight stone. Noon, madali lang nating nahanap. Ngunit sa totoo lang, ang mga yaman ng langit at lupa ay kailangan ng tamang pagkakataon upang makuha. Huwag mag-alala, kadalasang maganda ang aking pagkakataon. At saka, maaari tayong humingi ng tulong sa iba. Sino? Ang pamilyang Wen. Sila ang tunay na mayayaman dito sa lugar. Kung sila ay handang tumulong sa atin, kaya magiging madali ang mga bagay. Sige, tingnan natin. Punta tayo sa bahay ni Wen. HMM. May bisita po sa labas na gustong makipagkita sa inyo. Sino siya? Hindi ako tumatanggap ng karaniwang tao. Sabi niya, ang pangalan niya ay Limo. Hindi makapaniwala, si Ginoong Lee. Saan na ngayon? Mabilis, pakiusap. Opo, Ginoo. May paanyaya ang aming Ginoo. Ginoong Lee. Talaga namang kayong dalawa, magselo-salo kayo. Bakit hindi nag-serve ng tsaa para sa mga mahal na bisita? Pupunta na ako para magtimpla ng tsaa. Dali na. Ginoo Lee. Ngayon, ako ang magpapakain. Mag-enjoy tayo sa pagkain. Bukod pa dyan, sa tingin ko, yung 1,200 yun, kulang na kulang. Ay. May importante kaming pupuntahan ngayon. Wenhao, gusto kitang hingian ng tulong. Hanapin mo ang Rayaang Stones. Rayaang Stones. Walang problema, ipapadala ko ang Wen family ngayon para hanapin ito. Pero, ano ba itsura nitong bato na ito? Anong itsura nito? Ah, ito ay isang piraso ng batong bahagyang namumula. Karaniwang mataas ito. Maaaring mas mataas pa sa tao. Siyempre, lumalabas lamang ito sa mga lugar na may mahusay na sikat ng araw. Sa sinabi mo, mukhang nakita ko na ito. Saan ko ito nakita? Mahalaga ito sa akin. Sa likod ng bundok. Sa tuktok ng bundok. Noong bata pa ako, mahilig akong maglaro. Mukhang nakita ko na ito. Mainit-init kapag hinawakan. At saka, mukhang pula ang ibabaw. Dapat iyon na yun. Tara, silipin natin. Sige, kung ganito na. Hindi na kita istorbohin pa. Sana'y makita ninyo ang hinahanap ninyo. Sana'y tama ang iyong hula. Mag-ingat kayo sa pag-alis. Batang babae, mukhang hindi maganda ang kalagayan mo. Batang babae, mukhang napakahina mo. Ayos lang naman ako. Kaya lang, dito ang pinakamalakas na sikat ng araw. Sa lugar na ito, medyo masama ang pakiramdam ko. E di, umuwi ka na muna sa halaman ng kaluluwa. Huwag na, malapit na rin naman tayo. At saka, sa huli, kailangan pa rin ako. Para sumipsip ng araw na bato. Sige, tutulungan kita. Ito ang araw na bato. Mukhang hindi pangkaraniwan. Bituin na bato. Ito ay isang bagay na may pinakamatinding yang sa langit at lupa. Kung susuyurin mo ito, maaari mong mapantay sa Moonyin Stone na naabsorb ko dati. At saka, kung ganito ang kaso, mukha akong katulad ng karaniwang tao, at hindi na ako matatakot sa araw, kahit maari pang makakuha ng bagong kakayahan, upang tulungan ng aking asawa. Huwag nang magsalita, simulan na natin ngayon din. Bakit ganito? Ang sakit. Asawa. Marahil dahil ako ay isang espiritu at hindi makakadikit ng direkta. Kailangan munang pigilin ang batong araw. Kaya't babalik tayo mamaya.
Gabi. Siguro hindi rin pwede. Araw na ba to? Talaga namang ganito. Ginoo. Sige, babalik na ako sa pagkuha ng kaluluwa. Ito, iwanan ko na sa iyo ang pag-aasikaso nito. Paano ito pipigilan? Tama, may isang lawa sa gitna ng bundok. Ibinato ko ang batong araw sa tubig, para lumamig ito. Bakit ang bigat nito? Ngayon, dapat ay okay na ito. Bata. Talagang may naisip na paraan ang asawa. Sa ilang sandali, dapat itong masolusyonan. Ngayon, ang araw na bato ay nasa ibabaw ng lawa. Mabilis itong lumalamig. Hindi ako masusunog nito. Basta't maabsorb ko ang araw na bato. Mukha akong katulad ng karaniwang tao. Batang babae. Ayos ka lang ba? Kahit na medyo masakit ang proseso, pero mas mabuti na ako ngayon. Ano sa tingin mo, mahal? May napansin ka bang kakaiba sa akin? Hindi ka makapaniwala na parang may init ng tao na ako. Oo nga. May araw na bato na nagbabalansi. Ngayon, sa aking panlabas, wala na akong pagkakaiba sa karaniwang tao. At saka, nakuha ko pa ang kakayahang kontrolin ang pang-akit. Napakabuti nito, lahat ng ito. Salamat sa asawa ko, at salamat din kay Wenhao. Kung hindi siya, hindi namin alam kung gaano katagal pa ang hahanapin. Bukas, pasasalamat natin siya. Sige, malaki ang naitulong niya sa atin. Hindi ko pa kayang uminom ng mga ito. Ginoong Lee. Hindi ko inasahan na nandito kayong dalawa ulit. Nagtagumpay ba kayo? O kailangan ng tulong mula sa pamilya Wen? Dumating kami ngayon upang magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagbibigay mo ng impormasyon. Walang anuman. Siyempre, nakatulong din kayo sa akin. Ako'y nagdadala lamang ng mensahe. Ngunit napakahalaga ng mga impormasyong ito. Wenhao, kung sakaling may problema, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Ginoo, Lee. Gusto ko. Ang problema ko, hindi siguro kayo makakatulong sa akin. Kayo, mag-inom muna ng tsaa, at umalis na kayo. Tingnan natin kung anong inaalala ni Wenhao. Ay, ano na ang susunod na gagawin? Mahirap makahanap ng halamang gamot, pero sa doktor, nagkaproblema naman. Lahat ng doktor ay may puso, pero hindi naman lahat. Ginoo, para kay Wenhao, yung doktor na nagpagaling sa ama niya, parang ayaw na magpagaling. Wenhao. Pero ang sakit ng ama mo, may problema. Ginoo Lee. Ang galing mo talaga. Paano mo nalaman? Hindi mahalaga. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari. Huwag nang pag-usapan. Yung hinanap kong manggagamot, may galing siya sa medisina. Lahat ng gamot ay naihanda ko na. Malapit nang gumaling ang ama ko. Pero kulang na lang ang huling hakbang. Yung manggagamot na iyon, humingi sa akin ng 5,000 tael na pilak. 5,000 tael ng pilak. Ito, sobrang dami naman ito. Bakit ang dami? Itong 5,000 tael ng pilak, kaya pa rin ng pamilya Wen. Pero talagang medyo marami. Hindi ko kayo niloloko. Ngayon, hindi na ako makapagbihis ng mag-agarang damit. Takot na malaman niya, na mayaman pa rin ang pamilya namin. Pero sa ganitong paraan, wala namang epekto. Alam ko. Ginoong Lee, wala na akong ibang paraan, di ba? Ginoo ko, marahil. Magagawa kong kontrolin siya gamit ang pang-akit. Ganito na lang. Puntahan natin yung doktor na yun para makipag-usap. Ginoo Lee, may paraan ka ba? Siyempre meron. Tara na. Puntahan natin siya. Sige. Sino yan? Manggagamot. Ako si Wenhao. HMM. Mahal na manggagamot. Kaya pumasok na kami. Pumasok kayo. Mahal na manggagamot, itong dalawang ito, ay mga bisita sa aking tahanan. May mahalagang bagay silang nais ipahayag, kaya't makipag-usap kayo.
Umalis na ako. Sige, sabihin mo, gaano nakatagal na walang anak, tungkol sa pagtatalik, ayos ba? Manggagamot, bakit mo tinatanong yan? Pumunta ako sa doktor, hindi ba't para lang magpatingin? At saka, sa edad ninyong dalawa, dapat wala namang malaking problema. Sa tingin ko, ito ay tungkol sa mga anak. Para sa akin, ikaw, mukhang malakas naman. Dapat ito ay problema ng asawa mo. Talagang napakahusay ng doktor na ito. Tama nga, may kakayahan siya. Ngunit sayang, si Yuniyang ay hindi tao. At hindi ito ang kanyang maayos na mga bagay. Siyempre, hindi na kailangan ng Diyos na doktor para hatulan. Dumating ako ngayon, ay pag-asa ng Diyos ng medisina, na patuloy na gamutin ng ama ni Wenhao. Maari, 5,000 tael na pilak, kailangan talagang 5,000. Wala ni isang sentimo ang dapat mawala. Mukhang hindi nagkakamali si Wenhao. Kung ganun, hayaan mong ikaw ang maging taga-subok ng kutsilyo. Ano? Gusto mo bang patayin ako? Sapat na iyon. Kiao Fu, pumunta ka at magpagaling. Sige, aalis na ako para magpagaling. Banal na manggagamot, bakit ka nandito? Ito. Anong nangyayari? Nabihag namin ang banal na manggagamot. Ganito lang ka-simple. Itong banal na manggagamot, ngunit mas maunawain kaysa sa inaasahan. Talagang nakakausap. Pagsasabi. Maunawain. Huling iniksyon. Tapos na ang paggamot. Bigyan mo ako ng panulat. Gusto kong isulat. Susunod na paggamot na gamot. Ginoo. Malapit na ang oras. Kaka-unlock ko lang ng pang-akit. Natatakot ako. Baka hindi ko nakayanin. Walang anuman. Sa anumang kaso, tapos na ang pinakamahalaga. Ito. Kailan ko ba isinulat ang Race Eta? Hindi ba ikaw ang sumulat nito? Imposible. Walang 5,000 liang. Wala akong maisusulat na kahit isang salita. 5,000 liang, ibigay mo sa akin. Maliit na hayop, paano mo ako nadala dito? Ikaw na walang etika sa medisina. Kanina, ikaw nga. Ang lumuhad at nagbigay ng iniksyon sa aking ama. At ikaw ang sumulat ng Race Eta. Dahil kailangan matapos ang paggamot, itong 5,000 tael. Kailangan mo akong bigyan. Sige. Kailangan mo ng pera, di ba? 5,000. Kukunin ko na ang 5,000. Pero ang perang ito, ay para kay Ginoong Lee. Ginoo, ang perang ito ay para sa iyo. Kung wala ka, ang aking ama ay tiyak na malulungkot. Ilagay mo ito ng maayos. Paano mangyayari ito? Wala naman akong ginawa. Sa totoo lang, marami ka nang nagawa. Itong hayop na to, nag-apa sa tukso ng pera. Balak ko sana, kapag napilitan at wala nang magawa. Pero, gusto kong ibigay sa'yo, lahat ng pera na to. Asawa, tanggapin mo na lang. Kung hindi mo tatanggapin, walang magagawa si Ginoong Wen, para makabawi. Sige na, tatanggapin ko na. Ito ang pera ko ito, ngayon. Ito lahat ay pera ni Lige. Bata, maniwala ka, papatayin kita. Saktan mo ako, sa tingin mo, kaya mo, tawagin niyo ang tao. Hawakan niyo siya. Ikaw. May lakas ka bang hulihin ako? Ako ay isang Diyos ng medisina. Basura na walang etika sa medisina. Umalis. Dalhin siya sa labas. Kung mag-ingay ulit. Saktan niyo siya ng mabuti. Saktan niyo siya ng todo. Ako ay isang Diyos ng medisina. Salamat sa inyo dalawa. Kailangan ko ring pasalamatan ka sa 5,000 tael na salapi. Talagang napakahalaga nito. Kumita tayo, di ba? Hindi ba't para sa araw na ito? Upang bigyan ng seguridad ang pamilya. Kung kumikita lang tayo, itapon mo na ito. Kung ganun, baligtad na ang sitwasyon. Sinasabi mong kumita ka, ngunit wala na ang pamilya. Ano ang halaga nito? Tama ka. Gusto ko ring gamitin ang perang ito, para sa mas magandang buhay ng pamilya ko. Sige, hindi na kita susundan. Kailangan ko pang alagaan ang aking ama. Sige, mauna na kami. Sandali lang, maaari nating gamitin ang perang ito, para bumili ng mas malaking bahay. At saka,
Hindi na natin kailangang nakasara ang mga pinto at bintana palagi. Kayo po. Ito ang aming lokal. Isa sa pinakakilalang bahay dito. Hindi lang ito maluwang, kundi napakalaki pa. Tila maganda talaga. Pero kung ganito kalaki, mahirap bang linisin ito? Ay, Ginang, walang dapat ipag-alala. Sa ganitong kalaking bahay, tiyak na magkakaroon ng mga katulong. Sila ang mag-aalaga sa pang-araw-araw na paglilinis. Kung hindi, sa inyo lang dalawa, napakahirap linisin ito. Oo nga, may mga katulong na. Sa hinaharap, hindi na natin ito aalalahanan. Magkano ang kabuuang halaga ng bahay na ito? 1,000 liyang. Basta't ikaw ang magbabayad. Tutulungan pa kitang ayusin ang mga katulong. Tinitiyak kong magiging maayos sila. Darating ka ng on time bukas. HMM. Mga Ginoo, mula ngayon, ito na ang inyong bagong tahanan. Maglibot-libot muna kayo. Ako na ang bahala mag-ayos ng katulong ninyo. Ginoo, ngayon, talagang gumaganda na ang pamilya namin. Dahil nandito ka, magandang asawa ko. Mas lalo pang magiging maganda ang buhay namin, habang nandito ka. Sige, punta tayo sa kwarto. Bakit tayo pupunta sa kwarto? Ngayon araw pa naman, tanghali pa. Gusto ko lang sanang maglibot sa ating bagong bahay. Baka matutunan mong masama. Hindi ka makakatakas sa aking mga kamay, mahal. Hindi ko kailanman naisip na makakatakas mula sa yakap ng aking asawa. Asawa. Kahit anong anggulo tingnan, ganyan pa rin kaakit-akit. Ginoo at Ginang, nandito kaming maglingkod sa inyo, para maglinis kasama si Ginoo. Ginoo at Ginang, nandito kaming maglingkod sa inyo, para maglinis kasama si Ginoo. Dahan-dahan, umaga na ba? Oo, umaga na talaga. Bakit parang hindi pa gising ang asawa? Parang tulog pa rin. Magtanghali ka na. Kasi nga kagabi. Sayang ang dami mong nasasayang na enerhiya. Anong tawa nyo? Kayong dalawa, punin nyo yung kahoy na basin at tuwalya. Ako ang magpapaligaya sa aking asawa. Opo, Ginoo. Ginoo, ako na ang mag-aayos nito. Asawa. Bakit mo sila pinapalis? Hayaan mo na silang gawin ang mga bagay na ito. Magsuot ka na muna. Dito ka sa tabi. Ginoo, dahil ikaw lang ang aking tanging Ginoo. Paano ako magpapakasaya na ipagawa ito sa mga kasambahay? Sa hinaharap, gagawin ko na lang ito mismo. Araw-araw ko nang gagawin. Talagang ikaw ang pinakamabuting asawa sa buong mundo. Tama, Yuni ang susunod na hakbang para mapataas pa ang iyong kapangyarihan. Ano ang bagay? Ngayon, malaki na ang ating tahanan at negosyo. Kaya't kayang-kaya na nating bumili ng kahit ano. Susunod na bagay. Ito ay talagang para sa mga matatanda. Huling hakbang na ito. Kailangan ko ng isang piraso ng Chenkun Jade. Para maayos ang lahat, ang yin-yang na lakas sa aking katawan. Kung ganun, maaari na akong maging katulad ng mga karaniwang tao. Makakain at makakainom. At maaari ring makapag-anak ng isang bata para sa aking asawa. Ay, ito ay isang napakalaking magandang balita. Ay nako, huwag kang masyadong maingay. Sige, sino ba ang makakapagsabi tungkol sa mga ganitong bagay? Mula ngayon, hanapin natin ang Chen Kunyu. Dapat tayong magmadali. Halika. Panasan mo ang mukha mo. Asawa. Hindi naman kailangang magmadali. Hanggang sa araw na ito. Mahal. Talagang nasisiyahan na ako. Ngunit hindi ako nasisiyahan. Yung Chen Kunyu, saan ba karaniwang lumalabas iyon? Karaniwan ay nasa mga kuweba ng Jade na matatagpuan. Ang Chen Kun Jade sa katunayan ay maituturing na hari ng Jade. Kaya't ngayon ay pupunta tayo sa bundok o kaya sa loob ng kuweba upang maghanap. Linisin mo ang lugar na iyon, doon.
Ikaw ang tagapangalaga, Ginoo at Ginang. Ako ang bagong tagapangalaga. Kung mayroon kayong anumang bagay, sabihin nyo lang. Sige, ikaw na ang magpalabas ng balita. Sabihin mong sinong may kaalaman sa Chen Kunyu. Malaki ang gantimpala mula sa pamilyang Lee. Aalis na ako para gawin ito. Anak na babae, nahanap mo na ba? Wala pa. Susubukan ko ulit. Hi. Wala pa rin dito malapit. Mukhang ang bagay tulad ng Chenkon Jade. Talagang bihira makita. Sige, lumipat tayo sa ibang lugar at maghanap. Sa wakas, epektibo na ito. Ito ba ay Chen Kunyu? Mahirap sabihin. Tara, tingnan natin. Huminto ka. Sugod. Huwag kayong lumapit. Mabilis, pumunta ka sa gobyerno para humingi ng tulong. Huwag makialam sa mga hindi mo alam. Ginoo, nararamdaman ko na, sa ganitong kalapit na distansya, ang Chen Kunyu ay dapat nasa loob ng karwahe. Ngunit kung nais nating tingnan ito, kailangan munang ayusin ang mga bandido na ito. Ay nako, hindi ko akalain na sa ganitong lugar, ay makikita ko pa, ang ganitong kagandang babae, talagang kahanga-hanga. Bakit ka nagtatago pa? Huwag kang mahiya. Walang silbi ang magtago, napakamahina naman ito. Hindi ito sapat para sa mga pinatay ng lolo. Mahal, unahin mo munang ayusin ang dalawang tulisan. Itong leader ng mga tulisan. Ako ang bahala dito. Walang problema, iwanan mo sa akin yan. Sugod. Paano ito posible? Siguradong mapurol ang kutsilyo. Bilisan, patayin mo siya. Kailangan ng ihasa ang kutsilyo mo. Patayin mo siya. Tapos magpakamatay. Oo. Ayos na ito. Akala ko magkakaroon ng panganib. Siyempre, walang panganib. Paano ko naman papayagan kang gawin ang mga mapanganib na bagay na iyon? Naayos na ang problemang ito. Tara, tingnan natin. Bro, ayos ka lang ba? Kapatid, bilisin mo. Itong mga tulisan, ay mga taong walang takot sa kamatayan. Nagawa ko nang ayusin silang lahat. Ang lakas ng kapatid. Sobrang tindi. Ako, mula pagkabata ay nag-ensayo ng martial arts. Salamat talaga sa iyo, kapatid. Mag-ingat ka, kapatid. Tigil. Bakit siya bumangon pa? Salamat kay inay. Gusto mong pasabugin ang asawa ko. Nakakainis talaga. Ibigay mo ito sa akin. Kayo dalawa, talagang mga pambihirang tao. Lalo na itong kapatid na ito, sadyang may likas na lakas. Hindi ito mahalaga. Oy, leader ng grupo, ayos ka lang ba? Ayos naman ako. Mas maganda kung umalis na tayo dito. Dito ay teritoryo ng mga tulisan. Baka nga, marami pang tao ang darating. Kung walang problema, umalis na tayo. Sige. Halika, mag-ingat ka. Lakas ng kapatid, talagang hindi kayang gawin ng tao. Be a hero. Sinabi mo na yan kanina pa. Itong bagay na ito, ay lapag mo na lang dito. Sige. Yung karwahe, anong gagawin dito? Hindi yan mahalaga. Mahalaga ito. Paano kita pasasalamatan, kapatid, kung hindi dahil sa'yo? Ngayon, maaaring patay na ako roon, sa gitna ng kawalan. Ano, Ginoo, gusto ko ang jade na ito. Ngayon kami, ay naghahanap ng isang jade na tinatawag na Chen Kun Jade. Sa kahon na ito, tila mayroong isa. Ngunit, babayaran namin ito. Ano bang kahihiyan nito? Pabayaran ang nagligtas sa atin. Itong Jade. Ang tao ay nabubuhay, ay may kahulugan.
Kung hindi, wala itong halaga. Paano naman pwede yan? Itong jade, ay kayo ang nagdadala. Kung mawala ito, yung nagdadala ng kalakal, siguradong hindi magiging masaya. Oy, kaibigan, sabi ko na nga mas mahalaga ang buhay kaysa sa bato. Tungkol sa tanong ng negosyante, ipapaliwanag ko ng mabuti ang lahat sa kanya. Kasama na rito, ang pagbibigay sa kanya ng nararapat na kabayaran. Sa kabuuan, maaari kang mag-relax. Dito, limitado ang aking pananaw. Tingnan ninyong dalawa, alin dito ang Chen Kunyu? Ito ay ang Chen Kunyu. Ito ang Chen Kunyu. Pero mukhang wala namang pinagkaiba sa karaniwang bato ng jade. Ngunit, ang pakiramdam at lakas na ibinibigay nito sa akin ay malinaw na iba, kaya't tatanggapin ko na. Sa wakas, ito ang pinakamahalagang hakbang mo para maging tao. Pinakamahalaga ito. Maraming salamat, kuya. Umalis na kami muna. Tagapagligtas, ang malaking kahon ng pilak na ito, dalhin mo na rin. Ito. Paano ito mangyayari? Ang pera sa kaong ito ay ipon ng aking tanggapan sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, sa aking tanggapan, kaunti na lamang ang tao. Kailangan ko ang perang ito. Wala namang silbi. Mas mabuti pa, isang balon para sa nagligtas. Nagligtas. Nandito sa kahon na ito, mga 10,000 tael. Tanggapin mo na lahat. Ngayon para sa akin, itong pera, wala nang silbi. Sana'y mapalad kang tao. Huwag ka nang tumanggi. Kung tatanggihan mo pa, para kang nilalay ako. Sige na nga. Hay nako, pero ikaw, kailangan mong lumabas ng mas maaga. Kaya una na kaming aalis. Ang ganda naman. Ngayon, madali na nating ma-absorb ang enerhiya ng Chen Kun Jade. Asawa. Sa buong paglalakbay na ito, ang dami talagang nanonood sa'yo. HMM. Sige, panoorin mo na. Ako ay may likas na lakas. Ay nako, mukhang talagang marami nga. Sigurado ako, ito ay 100,000 tael ng pilak, diretso ng gagastusin. Kapag lumalabas ang tao, nagbabayad. Lahat ng bayad, gamit ang bronze. Sa amin lang. Diretso ng gumagamit ng ginto. Bakit hindi maganda iyon? HMM. Alam ko na maganda, Ginoo. Sa totoo lang. Mas maganda pa sana. Kumusta? Ginoo. Pakiramdam ko, kakayahan kong mangakit, mukhang nagiging mas malakas na. Ngayon ay kayang kontrolin ng isang tao. Tama ng kalahating araw. Ganun kahaba. Mas malakas na ito kumpara sa dati. Ngunit, sa tingin ni Yuniyang, ang pinakamahalaga, hindi ito. Ginoo. Sa wakas ay naging adulto na ako. Huwag umiyak. Ngayon ay panahon ng kasiyahan. Oo. Alam ko na panahon na para maging masaya, na. Ginoo. Kami. Gusto mo bang subukan? Subukan. Subukan ano? Subukan natin. Kailan? Maaari tayong magkaroon ng anak. Oh. Sabi mo, kaya pala ito. Pero sa tingin ko, subukan natin. Marahil hindi ito sapat. Kung ganoon ay, subukan mo pa ng ilang beses. Bakit ang antok ko? Ikaw pa rin ang may kasalanan. Gabi-gabi mo akong ginugulo. HMP, anong tawa mo? Lumabas ka. Opo. Paano? Matakot na malaman ng iba ang masama mong ginawa. Yun ba ang masama? Hindi naman ito masama. Ito ay tinatawag, isang pagtatanim. Basta magsumikap tayo, mabilis din nating aanihin ang bunga. Ginoo. Ngunit ang aking daan ay hindi pa natatapos. Anong ibig mong sabihin? Ngayon, hindi ba't naging tao ka na?
Ako ay tao. Pero hindi rin tao. Ano ang ibig sabihin nito? Ay nako, Ginoo, huwag kang mag-alala. Ang ibig kong sabihin, sa mga karaniwang tao, hindi sila marunong ng mahika. Ngunit, may kapangyarihan ako sa mahika. Kung ganun ang sinasabi mo, ngayon, napakalakas ko. Ayon sa sinasabi mo, hindi na ako tao. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, kaya ko pa, mag-angat sa landas ng pagtuklas ng immortality. Makakamtan ko pa ang pagiging Diyos. Oo, kaya ko pang maging Diyos. Kung ganito, malapit na akong magkaroon ng isang Diyos ang asawa na napakagandang engkanto. Naku po, Ginoo at Ginang, may mga taong may dalang mga tauhan. Pumasok ng walang pahintulot, nalaman na. Lumabas ka na. Paano sila nakapasok? Ako lang. Paano ko lalabas? Ay, Ginoo. Ngayon ka nakikipaglaban. Kailangan mong magpaka-efektibo. Kung hindi, kapag nakipaglaban ka sa kanila, parang nananakit ka ng bata. Ayaw kong mangyari yun. Sa buong bakuran, puno ng dugo dito. Maliit na problema. Aayusin ko ito. Sino kayo? Bakit kayo naglakas loob na pumasok? Kayo dalawa. Humarap. Pigilan sila. Kayo lang dalawa ang mga Wallace. Na naglakas loob na labanan ang mga tao ko. Hindi nakapagtataka na naglakas loob kayong kunin ang mga jade ko. Ano bang sinasabi mo? Ay naku. Isa ka lang aso na nagbabantay. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Agad na tawagin ang iyong amo. Lumapit ka dito. Kayong dalawa, hawak-hawakan niyo muna. Hoy, Ginoo, pumasok ang taong ito nang walang pahintulot. Patuloy na nagsasalita ng marami. Hindi ko maintindihan. Magsialis na kayo. Ay nako. Mukhang may pananabyutan itong tao. Ako si Mayan. Isa ako sa mga manggagawa ng jade. Dapat sana ay pinadala nila ang jade dito sa akin. Pero hindi nila inaasahan na ibibigay mo pala sa'yo. Kung ganito nga, ibabalik ko na lang ang aking. Ibalik mo sa akin. Be a hero. Ayos ka lang ba? Nagsisisi ako sa aking tagapagligtas. Ang taong ito, pag nagsalita, ay basta na lang humihingi ng mataas na presyo. Kung nandyan pa ang mga kapatid ko sa biyaheng ito, hindi siya makakapagmalupit sa akin ng ganito. Tumahimik ka. Yung nawala ko ay Shen Kun Jade. Yung isang piraso ay nagkakahalaga ng 100,000 liyang ng pilak. Shen Kun Jade. Tunay na ito ang hari ng mga jade. Pero kung ang halaga ay 100,000 liyang, siguro, dapat ay kasing taas ng tao. Ngunit ang nakuha namin ay isang maliit na piraso ng jade. Sobra na iyon. Tanging 1,000 tail ng pilak. Nandito na ang mga nanlilinlang sa akin. Bibigay ako sa inyo ng pagkakataon. Magsimula na tayo. Kung hindi, bago umalis, ilagay mo ang espada. Ginoo, mag-ingat ka. Alam ko. Ibigay mo sa akin. Sira na. Hindi ko na naman nakontrol. Nabangga ko na naman ang pader. Nagawa ko ng malaking butas. Sino pa ang may lakas na humadlang sa akin? Sugod. Patayin mo siya. Sino ang makakapagpatay sa kanya? Ibinigay ko ang halaga ko na 3,000 tail ng ginto na jade pendant sa kanya. Papatayin mo ako. Papatayin mo ako. Kung hindi lang ako natatakot sa inyo, na madumihan ang bahay ko, ngayon kayo. Nasa lupa na siya noon pa. Kung lalapit ka, papatayin kita. Ikaw, huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, papatayin kita. Sige na, papatayin mo na ako. Nandito lang ako naghihintay. Saan ka pa gustong pumunta? Ay nako, hindi ko kayang talunin ang lalaki mo. Hindi ko pa kayang talunin ang cute mong ito.
Bakit hindi mo ituloy? Ikaw. Ako, hindi ito. Nakarating ba ako sa isang pamilya ng mga martial arts? Matagal ko nang sinabi sa iyo na ang maghanap ng tagapagligtas ay parang nag-uudyok ng sakit. Sanay ka ng mga abuso. Ngayon, nakatagpo ka ng matigas na kalaban, di ba? Ay nako. Sa pagkakataong ito, ang lakas ay ginamit ng tama, hindi mo sinira ang pader, para makagawa ng malaking butas. Itong pader ay mayroon ng pinsala sa loob, kaya, sino ang dapat magbayad? Dala mo ang tao, para mangotong sa akin. Sabi mo, paano mo ako kukuntiuhin? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, papatayin kita. Papatayin kita. Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, pinatay ko siya. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit pa. Pinatay ko siya. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit pa. Bitawan mo ang kamay. Humingi ka ng tawad. Pasensya na. Paano ito sapat? Palayain siya. Anong nangyayari dito? Ano sa tingin mo ang nangyayari? Ngayon, humingi ka ng tawad sa akin. Pasensya na. Paumanhin po. Ano ang kabayaran? Bayaran. Pamanang hiyas ng pamilya. Halaga ay 3,000 ginto. Pakiusap. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ha? Panasa ng ihi ng malinis. Umalis ka na agad. Sige. Ako, magpupunas. Magpupunas. Asawa ko, itong jade pendant, kunin mo na. Sabi ng kabilang panig, nagkakahalaga ito ng 3,000 liang. Dapat ay makakabenta tayo ng magandang presyo. Tinatayang ang pirasong ito ng jade ay hindi ganun kadaling may benta. Nagkakahalaga ito ng 3,000 liang ng ginto. Yung mga kayang magbayad ng ganitong halaga, hindi marami. Pinuno, gumising ka. Tagapagligtas, talagang ikinalulungkot ko, kailangan pa rin kitang tulungan. Itong Mayan, sobrang mayabang na, hindi ko akalain na mangangaliwa siya ngayon. Walang anuman, naayos na lahat, pero itong sugat mo, huwag itong ipagpaliban. Dalhin mo para magpagamot. Salamat, kaibigan. Hindi na ako magtatagal. Ginoo. Hibla. Laging pinipili ang mga mahihirap na bahagi. Tadhana. Laging naghahanap ng mga kapaspalad. Ang kapatid ng lider ng mga bumaril ay pinatay. Sadyang, nahuli at pinahirapan ng Mayan. Ang buhay ay puno ng pagbabago. Nakalutas na ang lahat. Labas ka na. Ginoo, talagang napakahusay mo. Hindi ito gaanong mahalaga. Tama na. Ayusin mo ang dingding na ito, para sa akin. Magsasaayos ako ng mga tao para gawin ito. Ginoo at ginang, magsimula na kayong magpahinga sa kwarto. May isa pang bagay, magtanong ka. Kung mayroong anumang mga auction kamakailan, mayroon akong isang kayamanan na nagkakahalaga ng 3,000 liang ng ginto. Sisikapin kong magmasid ng mabuti at magtanong. Aayusin ko na ang kanilang gagawin. Tara na. Ganyan pala, mas maganda na talaga. Ginawa ni Esposo, mas maganda talaga. Lahat ng ginagawa ko, gusto ko. Ang asawa ko ay sobrang ganda. Kahit anong suotin niya, maganda pa rin. Magiging kalokohan. Ano ang kalokohan? Kahit na, magsuot ng tela, maganda pa rin. Tara na, kanina ay pinapahanap ng butler. Ang auction na iyon, hindi alam kung may resulta. Auction. Oo. Ibebenta ba ang pendant na iyon? Oo. Ganitong pambihirang kayamanan, may mga handang magbayad, tiyak na marami, sa auction lang, na pinakamahalaga.
Ginoo at ginang, magandang umaga. Tungkol sa bagay na pinasabi ko sa'yo. Ano na? Oh, tinanong ko ang paligid. Dito sa lugar natin, hindi masyadong maganda. Hindi ito kaya, ang ganitong uri ng mataas na antas na auction. Ganoon. Ngunit, may isang tao na nagsabi, matulungan mo ang amo na mag-isip ng paraan. Bakit hindi mo sinabi agad? Nasaan siya? Kakalapag lang niya dito. Nasa sala lang siya. Aakayin ko na. Puntahan na natin ang amo at ang misis. Amo, ito na siya. Dahan-dahan lang kayo mag-usap. Kung may kailangan, tawagan niyo lang ako. Mga kababayan kong nagligtas, ngayon, sa wakas ay nakikita ko na kayo. Ikaw, hindi ka ba ang ama ni Wenhao? Tama. Ako si Wen Tian, ang aking anak na si Wenhao, ay may-ari ng isang bangko. Sa huli nating pagkikita, ako'y matagal nang may sakit. Parang panaginip, parang gising. Hindi nagawa, makapagpasalamat ng personal. Pagkatapos, ipinaalam ng anak ko ang detalye. Sila ang dalawang mabuting tao, nagbigay ng magagandang plano, nang sa gayon ay mapabuti ang aking katandaan. Nakatagpo ng buhay sa kamatayan. Ngayon, ako ay taus-pusong nagpapasalamat. Hindi na kailangang sabihin pa ang pasasalamat, ang pamilya Wen. Ngunit binigyan nila ako ng isang banknote na nagkakahalaga ng 5,000 liyang. Ang pera ay mga bagay na wala sa atin. Sa harap ng buhay at kamatayan, walang halaga. Ang 5,000 tael na ito, mga ginoo, ay nararapat na makuha. Sige na, sige na. Hindi na kailangang mag-atubili si Boss Wen. Umupo ka na. Bago ako dumating, narinig ko mula sa aking kitiwala, may paraan si Boss Wen para tulungan tayo. Ay nako, hindi ko inasahan. Mga ginoo, may paraan sa pagyaman. Ang pag-usbong ay napakabilis. Talaga, kilala ko ang isang pawn shop. Maaari silang magbenta ng 3,000 tael ng ginto. Maaari pa silang magbenta ng 10,000 tael ng ginto, 10,000 liyang. Yung 3,000 liyang na ginto namin, ay ganito lang din. Hindi naman siguro ganoon. Magbenta ng 10,000 liyang na ginto, bihira iyon. Ang magbenta ng 3,000 liyang na ginto, ay hindi rin karaniwan. Nasaan? Nasa kabisera. Matanda na, may ilang negosyo sa kabisera. Humihingi ako ng tulong sa iyong koneksyon. Kilalang tao na. Tenglong na bahay ng auction. Madalas silang nag-auction. Mahahalagang bagay. Nasa kabisera pala. Kabisera ay isang masiglang lugar. Sa pagkakataong ito, mga ginoo, hindi lamang kayo makakakita ng malaking kita, kundi maaari rin. Tingnan natin ang kasiglahan ng Beijing. Yung mga ay mga bagay na madaling mapuntahan, pero kung pupunta ka, unang-una, syempre kailangan mong ibenta muna ang jade pendant. Boss Wen, umalis ka na muna para mag-ayos. Kami, sasama sa inyo papuntang Beijing. Mga kababayan kong nagligtas, bago kayo dumating, naghanda na ako. Sasakyan at kabayo, nasa pintuan. Sige, kaya't umalis tayo ng sabay. Tagapangalaga. Ginoo, ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Ihanda ang karwahe. Tayo, kailangan nating pumunta sa kabisera. Sige, aayusin ko na ito. Tinitiyak kong nandyan na ang karwahe pagdating ng Ginoo. Nakahanda na ang karwahe. Tara na, Ginoong Wen. Mangyaring, Ginoo. Ginoo, nakahanda na ang inyong karwahe. Maaari nang umalis anumang oras. Karwahe ng inyong tagapagligtas. Talagang napakataas ng kalidad. Ginoong Wen, ito ba ang karwahe na sasakyan mo? Ay nako, matanda na ako, matagal na sakit, dagdag pa ang bangko, malungkot ang negosyo. Ngayon ay kailangan na maging matipid sa buhay. Kaya't ako ay bibigyan kita ng kaunting salapi, tagapagligtas. Huwag mong sabihin ang ganyang bagay. Ako ay hindi kailanman kumakain ng pagkain na hindi karapat-dapat. Mukhang ako ang nagkamali. Mahal na tao, huwag mong isipin ng labis. Ako'y likas na tapat. Mas mabuti pang umalis na tayo agad. Malinaw. Ginoo at ginang, nandito lang ako naghihintay sa inyong pagbabalik. Kayo at si Ma ay mauuna, maghanap ng lugar upang magpahinga. Oo, Ginoo. Ay nako, pagod na ako. Mabuting tao, dito na kayo magpahinga ng asawa mo. Maganda pa rin itong ina ito. Naka-reserve na ang kwarto.
Saka na kayo pumasok. Tungkol naman sa auction house, ako na lang ang pupunta mag-isa. Sa mga bagay na ito, paano ko ba mapapahiya si Boss Wen? Lahat ay nagawa na. Ay, isang maliit na bagay. Kaya kung gawin ang lahat mag-isa, bakit kailangan pang tatlo tayong pumunta? Kung gayon, ibibigay ko na rin sa iyo ang Jade Pendant. Ay, hindi pwedeng ganun, hindi pwedeng ganun. Kayamanan ng aming tagapagligtas. Napakamahalaga nito. Ako'y naglalakad-lakad sa mga kalye. Kung sakaling may mangyaring masama, hindi ko kayang tiisin ito. Sabihin niyo sa akin, ano bang kayamanan ito? Tingnan niyo. Ito na. Sabihin mo sa kanila, na ito ay nagkakahalaga ng 3,000 tael ng ginto, na pinakamataas na kalidad ng Hechuan Jade. Talagang magandang jade. Kailangan malaman ni Tenglong, ang tungkol sa kayamanan mo. Kung ibebenta ito, tiyak na magiging masaya sila. Pupunta ako para makipag-usap sa kanila. Marahil ay bibigyan ako ng kaunting pabor. Sa komisyon na ito, ay magiging mas mababa. Kaya't pasensya na, Boss Wen. Ano man ang resulta, sabihin mo lang sa akin ng diretso. Kaya't ako'y mauna na. Sige. Matagal na tayong hindi nagkita. Parang wala kang dinalang kahit ano. Napakamahal na mga bagay. Paano ko naman madadala ito sa akin? Sa loob ng tahanan. Ano iyon? Isang piraso ng napakahalagang Hechuan Jade na palamuti na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3,000 tael ng ginto. 3,000 tael ng ginto. Napakagandang Jade ng Hechuan. O Jade na palamuti. Baka ito yung natagpuan 15 taon na ang nakalipas. Yung napakagandang piraso ng Jade ng Hechuan. Napangunahing bahagi para sa akin. Walang duda. Mga Ginoo. Boss Wen, bumalik ka agad. Ano ang nangyari? Ginoo. Sa pagkakataong ito, maituturing kong, hindi ko pinabayaan ang misyon. Pangangalakal ng Tenglong. Alam ko, nasa inyong mga kamay. Isang jade pendant na nagkakahalaga ng 3,000 tael. Ginto. Iyon ay, nakakagulat talaga. Hindi ba ito mabilis? Maaari na itong ibenta. Siyempre. 3,000 tael ng ginto. Maaaring ipagpalit. 30,000 tael ng pilak. Maaari itong bilhin. Tayo 3 wen. Kayo dito kumikita ng ganitong kalaki. Ayos lang. Hindi na ako magdadagdag ng mga walang kwentang salita. Tenglong auction. Naghihintay sa ibaba. Sila pa mismo ang kukuha. Siyempre. Aking mahal. Ang halaga nito. Kung may masasamang tao na magnakaw o mangagaw, lahat ng nasira, malaki ang magiging pinsala. Salamat po. Ito po ang si Tenglong. Pangunahing eksperto sa pagtatasa. Eksperto sa pagtatasa. Ito si Limo. Siya ay ang kanyang asawa. Lahat sila ay aking mga tagapagligtas. Ang panauhing ito, maaari bang ipakita mo sa akin ang iyong jade pendant? Pakipakita mo sa akin. Tama nga ang iniisip ko. Talagang nagkakahalaga ito ng 3,000 tael ng ginto. Sobrang mahal. Sa aming Tenglong auction, tiyak na magiging maganda ito. Ipinapakita namin ang iyong jade. Magbenta ng mas mataas na presyo. Pagkatapos nating bumalik, agad tayong mag-aayos ng tao. Para ipaalam sa lahat, na may mahalagang auction ng mga kayamanan. Mga Ginoo. Mangyaring sumakay na kayo sa sasakyan. Nakapaghanda na kami. Magandang klase ng kwarto. Walang kailangang gawin. Kami na ang bahala sa lahat para sa inyo. Hindi ito mangyayari. Maghihintay pa ba tayo ng matagal? Hindi talaga. Sisiguraduhin ko, bukas na agad ang auction. Mga kayamanan tulad nito, tiyak na makakaakit ng napakaraming tao. Ang iyong jade pendant, kung sakaling makatagpo ng taong mahilig dito, naniniwala ako na ang presyo na mabibenta ay tiyak na lalampas sa 5,000 tael. Asawa, sige, magpahinga tayo. Tara na, sige, alis na tayo. Boss Wen, sumama ka sa amin. Sama-sama tayo. Hindi ito angkop
Di ba? Ganito na lang. Bibigyan ko kayo ng kabayo. Pakiusap. Pakiusap. Ginoo. Talagang maganda ang lungsod na ito. Talagang maganda. Talagang maganda. Ngunit, saan naman ang makukuha nating libu-libong liyang ng ginto? Ngayon, hindi ba't lahat ng gastos natin, kailangan ng gamitin ang mga pira ng ginto? Ay nako, napakamahal naman ito. Ang ibang tao ay gumagastos ng barya, tayo ay gumagastos diretso gamit ang pira ng ginto. Kung may makapansin dito, medyo magiging abala ito. Ginoo, tama ang sinabi mo. Ang dami ng langaw. Nakakainis din. Mga ginoo, ang auction ay matagumpay na naisagawa. Ngayon, kami ay nagpasya na ang unang ipapalit ay ang inyong mga jade pendant. Unang bagay ay ang pagbebenta ng jade pendant. Ngayon, sobrang dami ng tao ang nag-aabang. Ngayon, mangyaring ibigay sa akin ang jade pendant. Dalawa kayo, mangyaring samahan ninyo ako sa lugar ng auction. Sa pamamagitan nito, magkakaroon din tayo ng auction ng iba pang mga kayamanan. Kung mayroon kayo na nais tingnan, maari rin itong i-bid. Naiintindihan ko na, pero na. Tindahan ng mga yate. Pakiupo po kayo. Mukhang ako ay nakikinabang sa biyaya ng Jade Pendant, kung hindi dahil sa aking tagapagligtas. Napakamahalaga ng Jade Pendant na ito. Hindi ko sana maabot ang ganitong lugar. Ahahaha. Sa totoo lang, kahit saan umupo, pareho lang. Ang pinakamahalaga ay ang Jade Pendant na maibebenta sa magandang presyo. HMM. Mag-usap lang kayong mabuti. Magsisimula na akong mag-organisa ng auction. Mga kaibigan, kami, ang Tenglong Auction, hindi kailanman nagtatago. Susunod, diretsong simulan ang pangunahing bahagi. Mataas na antas ng Hechon Jade, na inukit. Nasa kamay na hiyas. Simulan na ang auction. Sinyo lang presyo, 3,000 liyang ng ginto. Bawat dagdag na bid, 100 liyang ng ginto. 3,500. 3,600 liyang. Nagbayad ako ng 4,000 liyang. Hindi ko akalain na ang aking jade pendant ay ganito kasikat. Oo nga. Siguro nasa Beijing tayo. Kung nasa Beijing tayo, dito hindi ito basta-basta tao. Ako si Lin Fei mula sa Angkanlin. Nagbid ako, 5,000. Ito ay Pamilya Lin ng Kabisera. Mga kilalang angkan, mayaman sila. Ngayon, narito sila. Lahat ng tao rito ay mayaman o may mataas na katayuan. Ngayon, mayroon bang nag-aalok ng mas mataas na presyo? Pagsasangguni ng pamilya, hindi ito maaaring gamitin bilang pera. Nag-aalok ako ng 5,500 tail, 6,000 tail, 7,000 tail. Akala mo ba walang pera ang pamilya Lin ko? 9,000 tail ng ginto. Itong batang walang modo. Ang galing naman. Oo, oo. Gusto mo bang makipagtagisan sa pamilya Lin ko? Hindi mo ba tinitingnan kung ano ang kaya mo? Maglalabas ako ng 10,000 tail. Lin Xiao, kailangan mo pa bang magdagdag ng pera? Ngayon, ang presyo ng jade pendant ay 10,000 tail ng ginto. Mayroon pa bang gustong idagdag? 10,000 tail ng ginto, unang beses. 10,000 tail ng ginto, ikalawa. 10,000 tail ng ginto, ikatlo. Nakuha na. Binabati ang mahal na bisita na ito, na nakuha ang pamanang jade na ito. Talagang 10,000 tail ng ginto. Oo nga. Binabati kita, tagapagligtas, yaman ka na. Mahal na bisita,
Ano ang ginagawa mo rito? HMPH. Siyempre, para kunin ang aking jade pendant. Ang ginto na inihanda ko. Nasa labas lang. Dito. Ito ay 10,000 tael ng ginto. Talaga. 10,000 tael ng ginto nga. Ikaw ba ang nagbebenta ng jade pendant? Kung oo, sumang-ayon ka na. Ay, sumasang-ayon ako. Hey, taga-suri, ibigay mo na ang jade pendant sa kanya. HMM. Tao. Dalhin mo ang ginto na ito, sa mamahaling panauhin na ito. Wow! Nandito sa loob, 10,000 tael ng ginto. Totoong may tao, na nagdadala ng 10,000 tael. Kami sa pamilya Wen, hindi makakakuha ng ganitong halaga. Sa loob ng ilang henerasyon, mayroon na, isang malaking kahon ng ginto. Nandito pa rin tayo, bakit pa tayo mag-aaksaya ng oras? Umalis na tayo, kayo lahat. Tapos na ang pangunahing palabas. Susunod, mayroon pa kaming mas maraming yaman. Susunod ay, likas na enerhiya. Kailangan ko ang likas na enerhiya na ito. Mahal na bisita, ano ito? Tingnan natin muli. Mga ginoo, likas na enerhiya. Simulang presyo, 100 ginto. Bawat beses na magtaas ng presyo, hindi dapat mababa sa 10 Nag-aalok ako ng 200 Nag-aalok ako ng 210 ginto. Nag-aalok ako ng 252 ginto. 300 Nag-aalok ako ng 310 350 tael. 360 tael. 400 na tael. 410 tael. Bakit hindi ka na nagbibid? Gusto mo bang palampasin kita? Pwede rin. Humingi ka ng tawad sa akin. Lalo na't ipapagawa mong humingi ng tawad ang iyong babae. Sa akin. Katatapos lang niyang pagtawanan ako. Ayos. Humihingi kami ng tawad. Sabihin mo na, nakikinig ako. Si Lin Fei, ang binata, pasensya na po sa inyo. May dala akong isang bagay, na nais kong ibigay sa inyo. Pakiusap. Iunat nyo ang kamay nyo. Haha. Sige, ibibigay ko na sa iyo, para sa iyo. Ginoong Lin Fei. Pakiusap. Huwag na kayong makipagkompetensya sa amin. Sige. Hindi na ako makikipagkompetensya. Susunod. Umupo ka lang dito. Hanggang matapos ang pang-akit, okay. Likas na enerhiya, 422 liyang. Likas na enerhiya, 422 liyang. Unang beses. 422 liyang. Ikalawang beses. Likas na enerhiya, 422 liyang. Ikatlong beses. Nakapagkasundo na. Sapat na ba ito? Sapat na ang mga ito. Basta't maabsorb ko ang diwa ng lupa, maaari na akong maging kalahating Diyos. Kung ganun, babalik ako sa'yo. Maghanap tayo ng isang lihim na lugar. Mukhang kailangan ninyong dalawa. Mabilis kayong umuwi. Ako, matanda na ako. Hindi na ako sasama. Sige. Magkikita tayo ulit mamaya. Uuwi na ako ngayon. Mukhang. Tanging ang pamilya Wen ang nababagay sa akin. Ayos, kaya't umuwi na rin tayo. Tara na. Ginoo. Maaari na ba akong magsimula? Okay, simulan na natin. Mahal.
Ngayon, mayroon na akong isang bagong kakayahan. Maaari akong magmukhang sino mang tao. Hindi makapaniwala na mayroon akong ganitong kakayahan. Ngunit, mas gusto ko ang ikaw ngayon. Kung gusto ng asawang lalaki, edi tingnan mo ng mabuti. Napakaganda. Parang, isang diwata na handang lumipad anumang oras. Anong kalokohan ang sinasabi mo, asawang lalaki? Iyon, kahit gaano kaganda ang diwata, nais lang, na makasama ang kanyang asawa. Tama, asawang babae, matagal na tayong wala sa bahay, panahon na para umuwi. Marahil, hindi na tayo kailangang umuwi, totoo namang maganda ang Beijing. At saka, ngayon, may malaking kahon tayo ng ginto, kaya't pwedeng-pwede, bumili pa ng bagong malaking hasyenda, kahit ano na, kasi sa totoo lang. Sobrang yaman, kahit anong gusto mong gawin, pwedeng-pwede, sige. Sige, tara na, nasa daan tayo papunta sa lungsod, nakita ko lang isang, napakagandang bahay. Kaya pala, matagal mo nang naisip ito. Susunod ako sa iyo, punta na tayo ngayon. Dalawang bisita, bakit kayo nandito? Ginoo, dito mismo, dito, ito ang pinaka-elite na bahay sa buong Beijing, pinakamataas na uri ng bahay. Sabihin mo sa may-ari ng bahay, kami, may malaking negosyo kaming gustong pag-usapan sa kanya. Sige. Dadalhin ko muna kayo sa sala ng pagtanggap. Pagkatapos ay pupunta ako upang ipaalam sa aking amo. Ginoo, talagang mukhang maganda dito. HMM. Yung mga tanawin sa daan kanina, ay talagang kaaya-aya, ngunit may ilan, na hindi ko gaanong gusto. Asawa. Kaya sa oras na iyon, diretso na lang palitan, hindi ba? Oo. Dalawa kayo, napakalakas ng loob, na magpasya na bilhin ang aking tahanan. Bakit hindi? May pera ka ba para dito? Ang daming ginto. Kahit ang mga kilalang pamilya sa kabisera, hindi makapagbigay ng ganito karaming ginto. Sobrang daming ginto. 2,000 tael ng ginto. Sapat ba ito? Matagal na akong nakatira sa bahay na ito. Kaya naman. Kaya kailangan ng dagdag na pera. Kaya 3,000 tael ng ginto. Ibigay mo na. Kailangan mong ibigay ang 3,000 tael. Bago ka umalis sa bahay ko. Sige, sige, sige. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo at tulungan mo akong kunin ang ginto. Hey, hey, hey. Sige, mauna na ako. Mag-enjoy ka na lang sa bahay mo. Asawa. Ngayon, mayroon na tayong bagong tahanan. Hindi pa sapat. Kailangan pang tawagin ang mga dating katulong. Lahat sila para makapagtrabaho. Tawagin ang tao. Ano ang kailangan ng bisita? Hindi ako bisita. Ako ang may-ari dito. Anong? Hindi mo ba nakita ang orihinal na may-ari? Lalabas ka na may ginto. Ayos lang. Ano ang utos ng Ginoo at Ginang? Pumunta sa Ningcheng. May lupa ako roon. Dalhin mo ang mga katulong doon. Iuwi mo sila sa akin. Oo. Sige, gagawin ko na. Sandali lang. Bigyan mo ng utos ang mga tao sa ilalim mo. Ngayon na. Kami ang mga may-ari dito. Oo. Tara na. Dapat din tayong pumunta at tingnan. Sa atin na ang sarili nating bahay. HMM. Ginoo, ang sarap nito. Tikman mo. HMM. Tunay na masarap ito. Ginoo, ipapagawa ko pa sa kusina ang isa pa. Siyempre, masarap po para sa inyo. Siyempre, kailangan gumawa ulit. HMM. Kumain ka pa. Salamat po, Ginang. Tigil. Patayin mo siya. Naghahanap ng kamatayan. Talagang mali ang napili nyo. Para sa pamilya Lin. Ganyan kayo.
Masisira ang aking bagong tahanan. Papatayin kayo ng Pamilya Lin sa 3 oras. Hindi kayo mabubuhay hanggang sa 5 oras. Pamilya Lin. Bakit mo siya tinitingnan? Tinitingnan mo ako. Tumigil kayong lahat. Ginoo, ikaw, bakit nandito ka? Kailangan ko bang magulat sa'yo kung nasaan ako? Luhod ka. Simula ngayon, huwag na kayong umatake. Sundin ang utos ng taong ito. Naintindihan mo ba? Kanina ba iyon ikaw? Siyempre, ako iyon. Kung hindi, kahit na sumabog sila, hindi naman tayo masasaktan. Ngunit magiging magulo ang ating bagong tahanan. Sobrang gulo nito. Asawa. Pumunta ka at tanungin sila, nasaan si Lin Fei? Marunong akong magbasa ng isipan. Ikaw ang tatanungin. Kayo. Sino ang pinuno? Ako. Magkaibigan kami ni Lin Xiao. Bumanta kayo dito. Sigurado akong may nakaintriga sa kanya, na maling utos. Paano naman mangyayari iyon? Ang utos na ito, nakuha lang namin nang makita si Lin Xiao mismo. Bago kami umalis, sinabi pa niya, maghintay kayo sandali, magbibigay kami ng ulat, bago kami magpatuloy. Ito ay utos ni Lin Fei. Katatapos lang dumating ni Lin Xiao. Ito ang pinakamagandang patunay. Kakapasok ko lang dito, hindi pa ako pamilyar. Saan madalas naglalaro si Lin Xiao? Sa susunod, maaari kong hanapin siya at makipag-usap. Dahil nandito na kayo, nakapag-ayos na ako ng hindi pagkakaintindihan sa aming binata. Kaya hindi na kailangan pang sabihin ko. Kung may tanong ka, itanong mo na lang sa kanya. Nakakagulat. Bakit kailangan pang itanong ito sa akin? Pwede namang itanong kay binata. Nako, dapat kanina pa ako. Sabihin mo lang sa binata. Pwede namang peke lang yun. Ginoo. Nagsususpecha na siya sa atin. Anong sagot mo? Sinusunod ni Lin Xiao ang utos ko. Ganito ang sagot mo. Kung malaman ni Lin Xiao, kaya mo bang panindigan ito? Hindi kayo makapangahas. Sige, sabihin mo sa akin, saan madalas si Lin Xiao? Masaya siya ngayon. Karaniwan, si Lin Xiao ay nasa itaas ng Zuxiang Lo sa silid. Kung pupunta ka sa kanya doon ka na siguradong hindi magkakamali. Akala ko isa siyang masamang tao. Taas na kayo lahat. Seryoso naman, mga ganitong bagay, kailangan pang ipagalit sa akin. Dumating para patayin ako, hayaan kayong mabuhay at makaalis. Talagang nakakatawa. Ginoo, pumunta tayo kay Lin Xiao. Kailangan nating pumunta, kung hindi, maraming magiging problema sa hinaharap. Ginoo at ginang, malapit na ang kusina. Ano ito? Anong nangyari dito? Dumating ito sa tamang oras. Maghanap ng mga tagapaglingkod. Ay ayos ang mga bangkay. At mga bakas ng dugo. Ito ay isang magandang hardin. Ayaw ko naman. Gawin itong nakakatakot na lugar. Ako to. Maghahanap na ako ng tao para ayusin ito. Terror na. Ay nako. Ang sarap uminom. Ganda. Ang boses mo. Ang ganda ng pagkanta mo. Hindi ko lang alam. Nakakainis ka, Lin Xiao. Hindi. Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Bakit parang lalo kang gumanda? Bakit kailangan akong pumasok? Ay nako, Ginoo, hindi pa ako makakasama sa iyo ngayon. Hindi ko pa kayang dalhin ka. Ano ito? Paano mangyayari ito? Ikaw ay lumipad papasok. Siya ay isang diwata. Paano naman mag-aasawa ang isang diwata? Siya ay isang karaniwang tao lamang. Oo, tama. Paano naman mag-aasawa ang isang diwata? Kung mag-aasawa man, dapat sa akin siya mag-asawa. Ikaw lang. Aking Ginoo, napakabuti mo sa akin. Ganyan ka. Parang palaka, na gustong kumain ng swan. Hindi ako palaka. Ako. Gagawin kitang totoong palaka. Huwag. Ikaw. Naglakas loob kang saktan ako. Hintayin mo ako. Hindi kita palalampasin. Yung mga pinadala mong mamamatay tao, nagawa na naming lahat silang tapusin. Sa oras na ito, naglakas loob ka pang magsalita ng ganyan. Mukhang talagang ayaw mo nang mabuhay. Anong nangyayari? Paano ito posible? Sila ay mga bihasang tao.
Dahil sa isang maliit na bagay, nagpadala ng mga mamamatay tao para pumatay. Mukhang talagang dapat kong patayin ka. Huwag akong papatayin, huwag. May pera ako. Maraming pera ako. Yung mga silyang papel na ito, halos may halaga na katumbas ng ilang libong tangpilak. Huwag akong papatayin. Totoo ngang malaking anak pawis ka, kahit anong gawin. Kaya mong kunin ang ganoong kalaking pera. Nagkamali ako. Araw, ulan, pagbubuntis. Asawa. Ito ay isang gintong tseke. Iyon ay halaga na 15,000 tael ng pilak, katumbas ng 15,000 tael ng ginto. Paano ko naibigay ito? Nawala sa isip. Anong oras na? Nandito pa ako na nag-aalala tungkol dito. Tama ka nga. Kailangan ko ng turuan. Ginoo. Pakiramdam ko ayos na ako. Kung hindi siya magpapakasira, walang magiging problema. Ako. Maari kong ibigay sa inyo ang minanang hiyas ng aming pamilya, Chang Kyong-jin. Basta huwag niyo lang akong papatayin. Chang Kyong-jin. Ano yun? Ang Chang Kyong-jin ay isang meteorite mula sa kalawakan. Napakahalaga nito. Tinatawag ding kristal ng langit, Ginoo. Ito ang susi sa aking pag-akyat sa pagka-Diyos. Ibigay mo sa akin ang kristal ng langit, at muli kang magagarantiya, na hindi ka na muling magpapadala ng mga mamamatay tao, upang patayin kami. Hindi na kami muling. Pasensya na. Salamat, Lolo. Salamat, Lola. Ayos na. Agad-agad, sabihin mo sa amin. Nasaan ang Changkyong kristal? Nasa bahay ko lang. Kaya nasa daan lang. Sabihin mo sa amin. Saan ang bahay mo? Tara na. Sabihin mo na, nasaan ang mga bagay? Nasa lihim na silid ng bahay ko ang mga bagay. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Huwag mo nang patagilin, samahan mo na kami. Pero, wala akong susi. Hindi ko mabuksan. Niloloko mo kami. Talagang wala na akong magagawa. Saan ang susi? Susi. Nasa tatay ko at sa tiyo ko. Lahat sila nagtago ng susi, sa lugar na alam lang nila. Para mabuksan ang lihim na vault, kailangan nilang pagdugtungin ang mga piraso ng susi, bago magamit. Ako, wala rin akong magagawa, para hikayatin silang buksan, kahit na gamitin ang buhay ko bilang banta, walang silbi. Akala mo pareho tayo, na marahas, sa akin. Lagi nang huli ang solusyon, lagi ang huli. Maaaring magawa mo, kontrolin ang isang tao na magbukas, ngunit, medyo mahirap ang isa pang tao. Kaya kung kontrolin ang isang tao, para mapapayag ang isa pang tao, sabihin mo sa akin ang susi. Sobrang abala naman ito. Marahil, may mas madaling paraan. Sino ang taong ito? Ito ang lola ko. Lola mo. Ano ang reputasyon niya sa pamilya Lin? Sobrang lakas. Noong araw, nakasandal lang sa lola, para mapatakbo ang pamilya Lin, at umabot sa rurok, pero, pagkatapos ay bigla na lang nawala, nang walang dahilan. Napakabuti. May paraan na ako. Asawa, anong magandang paraan ang naiisip mo? Maaari kang magpanggap na lola ng Lin, baka sa ganitong paraan, makaakyat tayo sa lihim na silid. Talagang magandang paraan iyon. Sabi ko na, pakiusap, palayain mo ako, palayain mo na ako, huwag kang matakot, ito ay para lang, matulog ka ng kaunti. HMM. Anong itsura? Mukhang ganun nga. Tara, punta tayo sa silid, HMM. Gising. Mabilis, gising. Nanay. Nasa panaginip ba ako? Hindi tama, Lin Yu. Talaga namang nalilito ka. Tiyak na nasa panaginip ako. Nawawala na si nanay ng maraming taon. Hindi ito panaginip, ito ay realidad. Sino ka?
Puno ng lin. Huwag ka nang matulog. Oras na para bumangon. Nanay, ikaw ba talaga ito? Sino pa ba ako kundi ako? Ikaw ngayon, hindi mo pa siya pwedeng hawakan. Bakit? Sino ka? Lin Yu. Nawala ako, napakaraming taon, patuloy na paglalakbay sa cloud, nakilala ko, ang taong ito. Hindi siya basta-basta. Siya rin ang nagligtas sa akin, ngunit ngayon, ako. Ngayon ay nahawahan. Kailangan ko ng kristal ng langit, upang makaligtas. Ano? Tatawagan ko na ngayon ang tao. Tawagin mo ang kuya ko. Sinong tao? Ginoo, anong kailangan mo sa akin? Mabilis. Tawagin mo ang kuya ko. Hilahin mo, ngayon, agad, kaagad. Oo, Ginoo. Hindi ko talaga naisip na makikita kita muli, inay. Hindi pa stable ang kalagayan niya ngayon. Hindi mo pa siya pwedeng hawakan. Ikaw ay isang Diyos. Ha? Ah. Ngayon, ano na? Wala na. Sa tabi ng nanay ko, may ganitong isang diwata na kasama. Ako, ay masaya rin. Sige na, susunod na. Hintayin mo ang iyong kuya. Mama, siyan ren. Umupo muna kayo. Maghintay tayo ng dahan-dahan. Ayos. HMM. Lin Yu, bakit mo ako tinawag sa gitna ng gabi? Anong kailangan mo? Lin Jun, tingnan mo, sino ito? Nanay. Huwag kang nakaluhod, tumayo ka na. Noong una, si nanay, hindi ba siya nawala, ay naglakbay na. Ang nasa tabi niya, ay ang nagbabantay sa kanya, na Diyos. Isang kamay niya, ay kayang buhatin ang aking kama, kahit hindi siya Diyos. Pero malakas din ang lakas nito, karaniwang tao, hindi talaga kayang hawakan, mas mabuting huwag muna magduda. So siya pala ay isang Diyos. Salamat sa Diyos, sa pagprotekta sa nanay ko. Tuloy-tuloy kong minamahal at inaalagaan siya, ngunit, ngayon ay nai-infect siya. Kailangan niya ng kristal ng langit para maalis ang lason. Nako, Nang dumating ka, nakalimutan mong dalhin. Dinala ang isa pang bahagi ng susi. Dala ko. Dala mo. Oo nga, kailangan mo akong pabalaykan sa gitna ng gabi. Pinapabilis mo ako. Naisip ko, siguradong may napakalaking bagay na nangyari. Kaya dinala ko na lang. Para sa lahat ng kaso. Tingnan mo. Ngayon palang nagamit na. Sige, pupunta na ako para kunin ang susi. Dalhin mo si nanay at si Santa, muna sa lihim na silid. Santo, nanay, sumama ka sa akin. Sige. Ito. Ay. Nakuha ko na. Okay, buksan mo na agad. Ganito, maliligtas na ang inyong ina. Kaya pala sinabi ni Lin Fei, na walang silbi ang pagbabanta sa kanya. Ang mga kayamanan sa lihim na bodega na ito. Ang dami naman. Ito na ang kristal ng langit. Nanay, mabilis, umakyat ka na. I neutralize ang lason. Sa wakas, nandito na tayo. Ito na ang huling hakbang. Oo nga, totoo ngang nasa huling hakbang na tayo. Ginoo. Nagtagumpay ako.
Talagang naging isang Diyos na ako. At saka, may isang bagay na tanging maaaring pagmasdan, ngunit hindi maaaring lapitan. Ito. Anong sinasabi mo, Ginoo? Hindi maaaring lapitan. Ito ay para sa iba lamang. Nanay. Mali. Naalala ko noong bata pa si Mama. Hindi siya ganito kaganda. Pasensya na, ninakaw ko kayo. Siya. Talagang hindi siya ang ina ninyo, kundi ang asawa ko, si Luo Yuniyang, HMM, na biktima tayo. Bakit lagi kang ganito ka-assertive? Sila dalawa, talagang mga Diyos. Nagagalit ka sa kanila, hindi ka ba natatakot na? Bawasan nila tayo. Ano ang gagawin ngayon? Una, ipadala na lang sila. Mga Diyos, binabati kayo sa inyong tagumpay. Ito, talagang karapat dapat ipagdiwang. Handa akong magbigay ng isang kahon, ng mga pambihirang kayamanan, para sa inyo po, naway magka-espiritu kayo at maging santo. Kahit na mga pangkaraniwang bagay lang ito, ngunit napakahalaga nito. Sana po, mga santo, huwag po kayong magduda. Tara na, tara na. Asawa, kunin na lang natin ang mga ito. Mas mabuti pang dalhin natin. Kahit na, kami ay mga Diyos na. Ngunit sa huli, kailangan pa rin naming mamuhay sa mundo. Mas mabuti na may kayamanan tayo. Aalis na ako magdadala, HMM. Ay. Nakalimutan ko na. Ngayon, naging santo na ako, HMM. Mahal. Tayo. Dapat nang umuwi, HMM. Ngayon. Dapat nang mag-enjoy sa mundo, mag-enjoy sa mga magagandang tanawin.